Okay, magandang hapon mga kapatid. Tayo po ay magsimula na sa ating pangangaral. Tayo manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kagaya ng pinanalangin kanina ng namumuno sa amin dito. We pray, Lord, na kayo ang sumama sa amin at wag nawa talagang masayang ng mga kahinaan namin ang pangangaral ngayon. Maging sentro ang inyong salita sa aming mga puso. Kaya inihiling po namin minsan Panginoon na bigyan nyo kami ng understanding sa aming mga puso, bigyan nyo kami ng bukas na isipan, alive na diwa, at nawa Panginoon bigyan nyo kami ng alertness para hindi ma-snatch ng kaaway yung pwede namin matutunan na nanggagaling sa inyong salita, Panginoon. We pray that you make your word effectual in the hearts of each and everyone. Kung meron po dito, hindi pa nakakakilala sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas, Lord, please open their hearts. May they see the beauty of Christ and the hideousness of their sins, and may they trust in you as their Savior. We pray, Lord, na in our weaknesses, make your word manifest, O Lord, and glorify your name through us. As we give ourselves to your word, give your word to us once again, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Let's go to our text. Balikan natin ang ating binabaybay na book sa Bible, which is Lamentations. Lamentations chapter 3 for this particular afternoon. We're going to finish the whole chapter, so we are going to read 27 verses 40 hanggang 66. So, Lamentations chapter 3 verses 40 to 66. Follow me with your eyes. Let us test and examine our ways and return to the Lord. Let us lift up our hearts and hands to God in heaven. We have transgressed and rebelled, and you have not forgiven. You have wrapped yourself with anger and pursued us, killing without pity. You have wrapped yourself with a cloud so that no prayer can pass through. You have made us scum and garbage among the peoples. All our enemies open their mouths against us. Panic and pitfall have come upon us, devastation and destruction. My eyes flow with rivers of tears because of the destruction of the daughter of my people. My eyes will flow without ceasing, without respite, until the Lord from heaven looks down and sees. My eyes cause me grief at the fate of all the daughters of my city. I have been hunted like a bird by those who were my enemies without cause. They flung me alive into the pit and cast stones on me. Water closed over my head. I said, I am lost. I called on your name, O Lord, from the depths of the pit. You heard my plea. Do not close your ear to my cry for help. You came near when I called on you. You said, do not fear. You have taken up my cause, O Lord. You have redeemed my life. You have seen the wrong done to me, O Lord. Judge my cause. You have seen all their vengeance, all their plots against me. You have heard their taunts, O Lord, all their plots against me. The lips and thoughts of my assailants are against me all the day long. Behold, their sitting and their rising. I am the object of their taunts. You will repay them, O Lord, according to the work of their hands. You will give them dullness of heart. Your curse will be on them. You will pursue them in anger and destroy them from under your heavens, O Lord. Ito po ang mga huling salita ng Panginoon sa kabanatang ito. At bigyan lang natin ng pag-review ang Lamentations po. Once again, I hope you already know this. There is a book in the Bible that is dedicated for what? To remind the people of Israel of the tragedy that is brought upon them because of their disobedience. There is God's judgment to Judah that they are mourning over it. Kaya nga ang subtitle natin sa Lamentations is In the Aftermath of God's Discipline and Devastation. Ito yung mga reflections sa mga nangyari after nangyari ng sakuna na kanilang pinagdaanan bilang mga tao ng Diyos dahil sa kanilang mga pagsuway. We are exploring yung ikatlong kabanata, which we said that is the third elegy. The third elegy, pangatlong lament, in contrast to the first two,
chapters 1 and 2 is the most beautiful and is the most hopeful in perspective. Why is that? Because contrast to the other chapters, chapter 1 is an outside view, chapter 2 is an inside view, chapter 3 is an upward view. So in that sense, mas magiging positive talaga ang outlook mo kasi nakatingin ka na sa Panginoon. So may mga section divisions tayo dito. I have many things to tell you but you cannot bear them now. So just let it be. Just believe me when I say this is the final section ng ating chapter na ito, and it composes of verses na 40 hanggang 66. Sa Hebrew, letter niya, 9 letters ang kanyang pinakita dito, ginamit. We are now in this division, and as a unit, magsisimula na tayo sa text natin. Listen very carefully. As a unit, these verses are the poet's reflective conclusions as to what was previously meditated upon. What was previously meditated upon in the first verses? If you would remember, if you do not, pag-uwi nyo sa mga bahay ninyo, nandun sa YouTube channel sa ABC, yung mga naunang verses. Pero to give it a short summary, ang naalala ng may akda sa kalagitnaan ng pagpapalo ng Diyos ay ang mga character at attributes ng Diyos. Ito yung kanyang previous meditation. Just read backwards, don't read backwards. Read the previous verses at makikita mo na ang tinutukoy niya lagi ay ang mga character ng Diyos. The goodness of God, the justice of God, the mercy of God. Ang pinakasikat sa Lamentations is the steadfast love of the Lord that never ceases. Yung mercy ng Diyos. At pinakita pa doon yung sovereignty niya. Bakit tayo magko-complain kung siya palang may ordain ng lahat? And here is the aftermath of that reflection. After the goodness and mercy of the Lord, if you would remember the message, ano dapat ang idudulot ng pagre-reflect ng isang may kasalanan sa kabutihan at habag ng Diyos? It should be acceptance. May kakaibang pagtanggap sa iyong kinararanasan ngayon o kinalalagyan ngayon na karanasan dahil alam mo na mabuti pa rin ang Diyos. Alam mo na may habag pa rin ang Panginoon. Pag naman nagbulay-bulay yung may akda sa hustisya ng Diyos at sa pagiging soberano ng Diyos, ano naman ang dapat na iresulta nito sa atin? Responsibilidad. Ganun naman pala, na ang Diyos ay matuwid, na ang Diyos pa rin ang may control sa lahat. Hindi dapat tayo magko-complain. So there should be no complaining in the reflection of God's sovereignty and justice for the guilty. Ito yung mga may kasalanan, wala pala dapat tayong capacity or the audacity na mag-complain kung ganito ang katotohanan. In other words, sa nababasa natin dito, pumunta na yung may akda na sa totoo mga katotohanan na ito. Justice of God, goodness of God, mercy of God, the sovereignty of God. Totoo yung mga bagay na ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Yun yung mga talatang binasa natin. Let us test and examine our ways and return to the Lord. Tignan nyo, ang kanyang logical conclusion is not total ganito mga katotohanan na ito, tuloy-tuloy lang tayo sa kasalanan natin. Hindi yun ang kanyang sinabi. Ang sinabi dito is total ganito mga katotohanan na ito, bumalik tayo sa Kanya. Let us return to the Lord. Let us lift up our hearts and hands to God in heaven. Those are the first verses. So what we see in these verses are the resolutions of Jeremiah after remembering those character and attributes of his God. Now, pansinin ninyo that the prophet shifts from talking about God's attributes, from talking, reflecting about it, to clinging on to it. So kanina, minimeditate niya, ngayon naman kinakapitan na niya. Sinasandalan na niya yung mga katotohanan na ito. The first person plural shift, nakita ninyo yun? Us. Gumamit, let us. We. Sinama na niya ulit yung sarili niya. Tumatayo ulit siya bilang representative ng kabuuan ng mga tao ng Diyos.
means he is once again representing the people of God. And upon reading all of those texts, and I hope you did, read with me, kanina nung binasa natin yung mga passages natin, and upon reading, one shouldn't fail to underscore a certain sense in the poet's voice. And what's that sense? That's that sense of desperation. It feels like the poet is very desperate. Hindi ako bibitaw, Lord. Pero wala na siyang ibang kayang gawin. Yun na lang. Gusto ko nang bumitaw. Pero nakaganon lang siya. Yun na lang kaya niya. Hinliliit na lang ng daliri ang nakakapit. Pero yung all of his strength, nandun na lang sa pagsandal na yun. Totoo to, di ba Panginoon? Kaya dun siya kumukuha ng pag-asa. Dun siya kumukuha ng direksyon ng kanyang buhay. Upon reading it, we underscore the desperation, and if we do that, makikita natin, pag binasa niyo ulit yung text, it's as if he is defenseless. It's as if he is powerless, and he has no other course but to turn to the Lord. And the only thing he can do for his people and for himself is to cling to who the Lord is and cry out to Him. Hindi siya nagpapalusot. These are not excuses. Yung sinasabi niya, inaamin niya na makasalanan. Kaya nga, let us return to the Lord. Let us lift up our hands to God in heaven. Yung verse 42 is a confession. We have transgressed. Nagkasala talaga tayo. We are guilty. Dinaanan na nga tayo ng pagpapalo ng Diyos. So he is aware of his guilty stance, yet look at the author's resolve. He is still resolved to still be restored to God. Kaya ganun yung title natin na ayaw payagan ng Microsoft Word. The Repentance Resolve for Restoration. Gusto niya the penitent. Yung mas marunong pa siya sa akin. Pero the repentance resolve for restoration. Here is the truth na dapat nating makita as we read the final verses of Lamentations chapter 3. Meron isang makasalanan na nagsisisi sa kanyang kasalanan at pinipilit niya yung buhay niya makabalik sa katuwiran ng Diyos, sa pagiging okay, sa harapan ng Diyos. Ito yung kanyang Lamentations. The final section, brethren, is a poetry portraying to us a certain scenario. The scenario is what goes on with the emotions, makinig kayo of a runaway man trying to find his way back to his stable ground, to his safe place. Isang nagbulakbol na ngayon nahihirapan na sa buhay, gusto na niya makabalik sa kung dating saan siya panatag. Ito yung emotions na naglalaro. Kumbaga, think of the prodigal son, ano yung mga emotions kaya na naglalaro? Ito yun. Hirap na sa buhay, tapos naisip na lang niya, balik na ako sa aking ama, parang ganon. Ganon ang nakikita natin dito, yung scenaryong pinipaint sa atin ni Jeremiah. And he is going back to his Redeemer, hoping he could still be forgiven. You see, for the disciple, there comes a time when the only right course of action is this, to plead guilty in the court of God. The only right action for you is not to excuse yourself, but to plead guilty. Yes, Lord, I have sinned. To plead guilty and yet hope for mercy. And that's the only course you have. Darating sa buhay ng alagad, ng tanging maaari niya magawa dahil siya nga ay nagkasala, siya nga ay dinatnan ng pagpapalo ng Diyos, ang pwede niya lang gawin is bumalik sa Panginoon at sabihin, I have sinned. I have sinned, my Lord. That's the only way. Here is a poetry that is dedicated to that. Umaamin ka na sa harapan ng banal na hukom. You see, if this is the truth that there should be, that there is a merciful God, that there is a just and good God still sitting on the throne, then the right thing for me to do is go back to that throne. Just go back to the throne. And that is the lesson.
Ito ang kabuuan ng ating pag-aaralan. For the disciple who aims for restoration, desperation must all the more yield to confession and submission to God. Hindi maaari na isasabihin mo sa amin, manunumbalik na ako sa Panginoon, pero hindi ka magpapasakop. Hindi maaaring sinasabi mo na gusto kong bumalik sa Panginoon, pero hindi ka magbibigay ng iyong paghingi ng kasalanan sa Panginoon. You cannot walk the Christian way on your own license. No, the only legal license for the road to the heavenly city is the cross, is forgiveness, repentance. Without repentance, there is no celestial city. Kailangan may pagsisisi. And even in times of desperation, like the prophet is expressing here, it must all the more produce to us confession and submission to God. I ask you an early question, mga minamahal. Where does your desperation lead you to? We have heard of many friends, loved ones natin, kasama sa iglesia. Alam nila, they are desperate. They need the Word. They need to be back in the center of God's will. And yet, they do not want to repent. Saan ka pupunta? There is no paradigm. There is no AI program that can help you. There is only one parameter for restoration, repentance. At the more na nagiging desperate yung tao, the more na dapat lumalapit siya sa alam niyang mahal niya na mas mataas sa kanya. Soberano, who is Yahweh. So where does your desperations lead you? Whom do you rely more during these times? Have you been in that situation where you are so spiritually depressed? And where do you rely? Saan ka sumasandigan? Sa kaibigan mo? Sa kababata mo siguro? So baka naman kamag-anak mo na hindi mo naman kasama sa pananampalataya. Those people are good. I am not demonizing them. But the only solution for that situation is God. No one else. You cannot short-circuit your facing God. Kailangan humarap ka sa banal na hukom. How did the poet express his desire for restoration? Dalawa ito, with a resolute confession of sin and with a hopeful cry for rescue. So pag-aralan natin yung mga talata. Bigay ko yung observation, with a resolute confession of sin. In light of the goodness and mercies of God, the poet resolutely acknowledges their sins and cries for forgiveness. I put the adverb resolutely. Pinaglaban. Mananindigan siya na kailangan ko magsisi. Kailangan kong i-take hold ang paghihingi ko ng tawad sa Diyos. Nakita niyo yung verses 40 to 42. It is actually a communal charge to the people of God for repentance and self-examination. Examine yourself. Kung ito pala ang Diyos, then it's supposed to be na tayo, kumbaga, to use a phrase na dating naging gasgas sa circles natin, ayusin mo buhay mo. Kung ito pala ang Diyos mo na sinasamba, ay dapat tignan mo yung sarili mo at manumbalik ka sa Kanya. Hindi pwedeng hindi ka mag-a-adjust. Hindi pwedeng hindi ka magpapasakop. Yun ang sinasabi niya dito, we have transgressed and rebelled, and you have not forgiven. Tapos tuloy-tuloy pa siya. Ano ibig sabihin nun? Walang kapatawaran sa Panginoon? No. Hindi yun ang ibig sabihin nung you have not forgiven. Tandaan nyo, these are what we call laments. Panaghoy. These are the grievances. These are the emotions na nag-overflow. These are not theologically precise propositions. These are emotionally charged statements of their condition. So don't make too much theology out of it. Read it as in the strophe.
Read it in the section na itong pangkabuuan na to, anong sinasabi niya. It's like us, di ba? Pag nananalangin tayo in the times ng pighati ng buhay natin, many times, parang blasphemous ang ating, Lord, asa na po yung pinangako ninyong presensya? But you're desperate. And it's not wrong to do that. It's not necessarily wrong. Iba pag in-insist mo. Pero iba yung lumalabas sa'yo as you. Ito yung sorrows mo. Namatayan ka, nagkaroon ka ng problema, all of these things. May mga lalabas na pag theological precision ang pinag-uusapan, it doesn't apply. It's inconsistent. But you know what? Here's the inspired word of God. Hindi nag-err si Jeremiah ng mga sinabi niya ito. Ito yung lumabas sa kanila. At marami pa. Tignan ninyo. Sa verses 43 hanggang 47, let's read it again. Brethren, open your Bibles there. You have wrapped yourself with anger and pursued us, killing without pity. You have wrapped yourself with a cloud so that no prayer can pass through. Bakit parang di mo kami pinakikinggan? You have made us scum and garbage among the peoples. Kadiri kami sa mga kasama namin. All our enemies opened their mouths against us. Panic and pitfall have come upon us, devastation and destruction. Ano tong verses 43 to 47? They are depictions of how they felt of their situation because of their sins. Those are descriptions kung paano nila nakikita mga sarili nila. In verses 40 hanggang 47, yung ating binasang ito, sa ngayon pa lang, these are not accusations to God. These are confessions of what happened to them. These are confessions that what happened to them was their own doing. Ito yung nangyari sa amin. Di ba kasasabi lang nila, nagkasala kami. Ito yung mga nangyayari sa amin, Panginoon. Sinara mo ang trono ng biyaya mo para sa mga panalangin namin. Nakakatakot isipin na ganon. That's parang alien sa Christian. That the throne of God, the throne of grace is no longer accessible. But that's how they felt. It was their own doing. I mean, these are the consequences of their sins. At ano nangyari sa poet? Lumabas ang kanyang mga luha. Iniyakan niya. My eyes flow with rivers of tears. Alam nga naman literal na ilog ng luha yan. Siyempre, ibig sabihin, walang katapusan ang kanyang grabe, ang kanyang nararamdaman because of the destruction of the daughter of my people. Hanggang 51, my eyes will flow without ceasing, without respite. Ito lang kaya kong gawin. Iiyak lang ako ng iiyak sa Panginoon hanggang makita ako ng Panginoon. Until the Lord from heaven looks down and sees. In the poetry, iiyak siya ng iiyak hanggang makita niya na yung nakaupo doon. Sinabi niya ng mga unang verses, sa Sovereign One, ano yung term niya? The Most High. El Elyon looks down and sees. Kumbaga, nakagano na lang siya, Lord, sana tumingin ka naman sa amin. Isipin ninyo yun, ito yung mararamdaman ng isang tao na hindi na siya tinitignan ng Panginoon. Let me just give you a redemptive historical connection. Di ba may nangyaring ganon? Remember when Christ was on the cross? My God, why hast thou forsaken me? Hindi na nakatingin ng Ama. Yung mga una, this is my beloved Son in whom I am well pleased. But in that cross, hindi na nakatingin ng Ama. Here is a dramatization of that. Sana tignan mo naman kami, Panginoon. Yes, nagkasala kami, but where? Who would rescue us? Sino? Tutulong sa amin. So he is, in verses 48 to 51, the poet insists to still pour himself to God and hope for His answer. You see his resolve. And here is the mark of the truly repentant. That's the principle. The truly repentant will not excuse himself, but will express genuine sorrow for his sins. Just think of Jeremiah. Nakikita niya ang lahat ng ito. At hindi niya maiwasan,
sabihin na umamin, kasala nga kami. We have sinned. We made a mistake. Oh, I dread the day na magiging ganun tayo. Na tayo na itong gagayahin natin si Jeremiah, we did sin. In such a way, the tragedy struck us. And there is no more recourse but to return to the Lord na duguan, sugatan, at walang confide, without strength, without faith na lumalapit, pakikinggan pa kaya niya ako. But here is the only course. So that's what He takes. Ito na lang ang kaya kong gawin. But you see, ang tunay na nagsisisi ay ganito. Hindi siya gagawa ng excuse niya. Kapag lumalapit siya sa Panginoon, he will express genuine sorrow for his sins. Biblical repentance, brethren, always has the element na ipinapakita dito. You know what element it is that Jeremiah is expressing here? It's called contrition. Yung pain, sakit, yung halo ng shame at pain na nagkasala ka. Kasi ang tunay na humingi ng tawad, hindi mataas. Hubad siya. Surrender siya. Wala siyang defense. You know, brethren, let me just balance this kasi ginamit ni Jeremiah yung tears and those symbols. This is not mere crying. Ang tinutukoy niya dito, hindi porke umiyak ka, tunay kang nagsisi. Baka na sugatan ka o umiyak ka. I don't know. Hindi yung pag-iyak mismo ang point. It's not the crying itself, but the inward disposition to regretfully acknowledge one's deed. Ang tunay na nagsisisi, inaako yung kanyang pagkakamali. Kita mo na yung mga pelikula, isang lalaki nagtaksil sa kanyang asawa. Di ba tapos habang nagsusorry, ikaw kasi, hindi mo ko hindi mo ko sinamahan, hindi mo ko pinagbibigyan. Siya na nga mali, pero nagsusorry. That's not real sorry. That's not real apology. But yun ang itinuturo sa atin. It's the inward disposition. In the Israelite customs, you know what they do sa pagsisisi? They rent their clothes. Parang rent for rent. Pinupunit nila. Anong pagpapakita nun? Ganun yung sakit na nararamdaman nila. Tignan nyo yung mga asawa ninyo kung may mga damit na punit. Nagsisi talaga yun. Hindi, biro lang. Pero they have to physically manifest what they are emotionally feeling to show that it is real. Brethren, let me talk to Filipino people. We are Filipinos. It is not hypocrisy or unusual to be depressed about sin. Kapag nagkasala ka at ikaw ay nanlumo, hindi ibig sabihin nun na, alam mo yun, nang hina mo or wala ka man lang, parang anong klaseng faith yan. Pag nagkasala ka ang nangyayari, kapag nagkakasala ka, nare-realize mo, at yun ang nararamdaman mo, that's not hypocrisy. That's not, physiological depression lamang. No. You know what I call that? That's normal. That's supposed to happen. He will express genuine sorrow. It is humility. It is not hypocrisy to feel that, to express that. Why? You are guilty indeed. Nagkasala ka naman talaga. Alam nga naman masaya ka pa rin kahit na may kasalanan ka. Yun ang mali. My daddy always told me, parang naging country, no? My daddy always told me na mahiya ka sa maling ginagawa mo, anak. Huwag kang mahihiya kapag tama yung ginagawa mo. Ibig sabihin lang yun, kunwari, inutusan niya ako nun, sa Jollibee yun, inalala ko. Inutusan niya ako, kuha ka ng dun, ng straw, ganun. Hiya ako, yun yung sasabihin niya. Huwag kang mahihiya kung tama naman yung ginagawa mo.
Mahiya ka pag nagnanakaw ka, gano'n. Nakukuha mo. May kasamang hiya, dapat ang masama. Baliktad na ang mundo natin ngayon, yung masama ang matapang. At nakakalungkot, pati sa iglesia, gano'n. Ikaw na nga nagrebelde, ikaw pa matapang. Ha? Sorry, tayong pigilan. Nadala. Brethren, the way we say sorry many times is not really out of contrition. Mere formality. You can detect it. Wala talaga. Hindi ko sinasabi dito yung casual na sorry lang. Nabangga mo lang na gano'n. Hindi. Yung ano kayo ni kapatid. O sorry na. Pero sa loob mo, wala. Ikaw pa rin yung mataas. Sa loob mo, ano. Oh, brethren, I remember Deacon John's preaching, nag-harbor yun ng bitterness, at yung bitterness, ang ganda ng illustration niya, umiinom ka ng lason, sana siya mamatay, pero ikaw umiinom ng lason. Yun ang idinudulot nun. Without real forgiveness, bitterness lang yan. Ang idudulot niyan. You want restoration, do real apologies. Do real repentance. At kapag nagsisisi ka, hindi pwede na ikaw mataas. Our apologies should not be stained with false humility and incipient pride. False humility. All the right words, but inside you still believe, I did you no wrong. Well, if that's the case, you haven't really apologized. Incipient pride. Alam niyo yun, sa mga bata may illustration na tinuro sa amin dito ng parenting conference, na yung isang bata pinapaupo ng kanyang tatay sa kainan, ayaw niya umupo, tumatayo pa rin ang ginawa, pinunta sa kwarto, pinalo, discipline process, binalik. Tapos upo ka lang, tumayo ulit. Hanggang napagod na, nasaktan na napalo. Ang sabi ng bata, I am sitting in the outside but I am standing in the inside. That's not repentance. Hindi talaga natuto. Yung bata na yun, alam mo ang gagawin natin pag gano'n ang sinabi ng mga anak natin. Alam nyo na. Lesson number 7. Papasok ulit yun sa kwarto. Because it's the will. Hindi lang yung behavior. It's the same with our Christianity. Hindi pwede, brother, na okay na tayo, Lord, nagbasa na ako ng scripture ngayon. Okay na tayo, Lord, umattend na ako ngayon. At least may covenant meeting pa. And you think you're right with God. Kung walang tunay na pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Panginoon, walang tunay na pagsisisi. Hindi pwedeng mababahiran ng incipient pride yon. I speak to my fellow husbands. Isn't this one of our bane? Talking to our wives. Sorry taas akong boses. Ikaw naman kasi. Yeah. Hindi, sorry lang talaga dapat. Tsaka ka na magpaliwanag, mga ilang panahon. Kung gusto mo talaga ng pagsisisi, magsisi ka lang. Without excuses. This is what the truly repentant will look like. Yes, I can say this. Let me balance it. Times of apologies can include contexts. Papaliwanag mo yung konteksto, bakit nagawa mo, ba't mga ganon. But those are contexts that is used as explanations, not as excuses. To use an illustration of a guilty child crying because of what is done, alam niya, hindi niya dapat ginawa yon, napahamak, nasugat, at kinakausap mo na. Yan. Alam mo yun, he is crying because of his bubu. You know, the bubu? Hindi yun yung baba o B. Yung bubu, sugat yun, nasugat. At ipo-point out niya nang ipo-point out, nasugat ako. Ba't nasa labas ka pa kasi? I-deal with pa rin yun. Oo, sige anak, nasugat ka. Pero ba't nasa labas ka? Hindi ka mai-excuse sa iyong ginawang masama dahil nasaktan ka sa ginawa mong masama. You still have to deal with it. That child should still be urged to confess his sin and say sorry for the command that he broke. And you see, that's the real na act ng
repentance dito. Ito yung pinapakita ng mga talata na binabasa natin dito. Let me give you my application. Reflect your genuine desire for restoration by your acts of self-denial. Hindi pwedeng excuses. Remember this, brethren. Itong sasabihin kong ito. Self-examination and self-denial is the penitent's true mark, not self-defense. It's not self-defense. God doesn't need your contextualizations. God doesn't need your explanations. God needs a broken and contrite heart from you. Yun ang tunay na may pagsisisi. Ini-examine niya yung kanyang sarili at dinideny niya ang kanyang sarili. Kapag nilabanan mo yung denial na yon, Paul David Tripp calls this the inner lawyer. Ano ka pa sa loob? Objections. The inner lawyer. The inner lawyer will not produce you a verdict that you are innocent. You will always be guilty using your inner lawyer. The only way you can be restored is plead guilty. Plead guilty, I have sinned. Alam niyo, brethren, our Christianity will be enriched. Yung brotherhood natin, it will be enriched if we just biblically do what repentance is. I'm really sorry. Yung nagpataasan kayo ng pagkakamali, hindi yung nagsusorry na kayo, sorry talaga kapatid, sorry sister, sorry brother. O imbis na sabihin mo na, ikaw naman kasi. Hindi. Banata mo yung sarili mo. Sorry brother, ako kasi ganito talaga yung ano ko eh. Hindi ko nga talagang anim talaga yung sungay ko pag ano. Pag pray mo ko kasi, yun, anuin mo, baba mo na yung sarili mo. Hindi yung, ikaw na nagsusorry ka nga, pero pinunto mo ng pinunto na mali siya. Hindi yun ang pagsisisi. Ang pagsisisi. And you know, if you do that, I'm not saying na meron kang kaaway ngayon, baka mamaya, no? Pupunta na. Wala akong nakikita nag-aaway dito, okay? Pero, if you do that, there is a unique joy to it. Doon mo makikita kung mahal ka talaga ng kapatid mo. Kasi papatawarin ka niya eh. At pag papatawarin ka niya, hindi niya sisigundahan. Oo nga eh. Ganyan ka nga eh. Ewan ko nga, ba't di ka nagbabago? Hindi, alam mo mangyayari, if he will be spiritual, she will be spiritual. Okay, I forgive you, patawarin mo rin ako ha. At ang ganda tignan. Yun ang restoration. Patawarin mo rin ako rin ganito, may pag-pray mo rin ako. Tapos tignan mo, close na yun. Bakit? Dahil sa mga sarili nilang personalities? No. Grace. Christ. Yun. At I tell you, it will be a more enriching na spiritual experiences. Kaysa nagmatigas ka, nag-harbor ka ng ano. Tanggalin na po natin sa mga refrigerator ng puso natin yung mga talaba na yan at mga ano na, panis na. Naburo na ng sobra, tanggalin nyo na. Brethren, when was the last time you truly repented of your sins? Without excuses. When was the last time na tunay mong sinabi sa Panginoon, wala, I have sinned. Napansin ninyo yung lesson ni Christ sa Pharisees. Remember the lessons of Christ na pinaghambing niya yung Pharisee and then the publican? The Pharisee enumerated his accomplishments. But the publican just said, have mercy upon me, O Lord. That's what Jeremiah is doing here with these people. Wala na kaming ibang pwede sabihin. Itong nararamdaman namin, we do not feel your presence. We feel your chastisement. Lord, please, have mercy upon me. You know, thank the Lord na hindi dito natapos ang ng scripture. I thank God that the canon did not end with lamentation. Kasi ang dulo ng Lamentations, ganun pa rin. They are still fingers crossed. Hindi ba sa inyo cross-eyed, pero okay lang yun ngayon. So, pero fingers crossed pa rin sila, Lord, galit ka pa ba sa amin? Galit ka pa ba?
But you see, without the denying of self, kagaya ng ating application, tanda natin to, brethren, there is no gospel discipleship. Ano ba sabi ng Mark chapter 8 verse 34? Jesus said, and he summoned the crowd with his disciples and said to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. God did not say, if anyone wishes to come after me, let him defend himself and take up his cross and follow me. No, deny yourself. When was your last self-denial in order to obey Christ? When was that, brethren? Friends, return to the Lord, not with a high and mighty spirit, but with lowliness and desperation for His mercy. The only right posture for restoration is bended knees. Never, you never know, champion ka. No. It's always broken. Bended knees. That's the only right posture. Without denying self, there is no heavenly journey. Sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kung paiiralin mo yung sarili mong kagustuhan, kabutihan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. You need to let go of yourself. In a sense na i-deny mo ang sarili mo. And you will follow Christ. Hindi pwedeng may karga-karga ka na sarili mo. I'll give you a testimony. This is who I am before I got saved. I grew up in a Christian family. I grew up with a Christian school background. I prayed the sinner's prayer 365 times a day. May phylacteries ako dito. Parang, hindi, joke lang, hindi nakasama ni huli. Pero I was living a holy life. Hindi ako katulad ng mga kabarkada ko nang babasag ng mga, alam mo yun, salamin ng kapitbahay, ganun. And I think I'm saved. Until such time, the Lord made me realize I am holding on not to Him, but to my own goodness. That is not self-denial. What I need to do is let go of myself. None of me is righteous. I need you. Please, Lord, save me. That's when I got saved, in that room. And I called my friend. Na-save ako. Tapos gusto kong makiat sa kapitbahay. Jesus saves! Gusto kong sabihin yun. Because napalaya ako sa isang katotohanan na akala ko ay ako pala yung mananampalataya. Dahil pinanghahawakan ko yung pananampalataya ko. Hindi yung object dapat ng pananampalataya, which is Christ. Brethren, si Kristo pa rin, hindi ang ating mga sarili. Walang high and mighty spirit, Ephesians 2:8 and 9, so that no one will boast. It is by grace. So woe unto us, brethren, if our acts of repentance are mere change of words without changed hearts. In another side of the pendulum, don't allow naman your guilty state, you are there in your state of guilt, nanlulumo ka, pero nandun ka na lang. Hindi ganun din ang pinakita ng text. Ang pinakita ng text, they are in their guilty state, but it did not hinder Jeremiah or the representation of Jeremiah to go to God. Lalapit pa rin. So don't allow your guilty state to hinder you from returning to God. Like the poetry, be resolute in clinging on to God for His mercies. Ipaglaban mo yung repentance mo. This is the repentance resolve for restoration. Ipaglalaban mo siya from yourself. Mamaya Lord's Supper natin. Have you ever been guilty of rejecting, joining the communion, the Lord's communion, because you know for a fact na nagkasala ka this week? Meron kang nilarong kasalanan. Meron kang putikan na denive mo yung sarili mo. At dahil nangyari yon, parang ayoko nang makipag-Lord Supper. Parang hindi ako ready. And you think you're being, what do you call that?
it's cute, but it's not. You think you're being, yes, pious. You think you're being pious by that mentality, but you're being deceived. Nalilinlang ka ng demonyo. Alam mo ang tawag sa ganun, double jeopardy. Talo ka lalo. Kasi ang communion natin, it is an opportunity for you to repent. It's an opportunity for you to remember na eto pala the broken body and the blood shed of Christ. Ito pala yung binayad para sa kasalanan ko. I go back to that. Ang ginagawa mo, I don't like that. Parang pag naisip mo nga, it's kind of like treading underfoot what Christ did. So don't reject yung means of grace na available para sa'yo dahil nagkakasala ka. Mas lalo ka dapat mag-avail ng means of grace. Hindi tamang pag-iisip. Nagkasala ako. Ay, alam mo yun? Nagpabaya ako. Nahihiya na tuloy ako umattend. Di talo ka na naman. Sa mga binigyan ko ng Bible study, reading plan. Hindi ko nabasa kasi nanood akong Facebook. Hindi ko na ituloy. O di talo ka ulit. Dumami lang ng dumami, hindi mo masasagutan sa exam natin. Joke lang. Yeah. Pero, walang exam, biro lang yun. Pero, talo ka, nakukuha niyo yung point, it's double venom para sa'yo. Dalawa na yung kinakalaban mong, kailangan mong pagsisihan. What you should do instead is in the first offer of God, of grace, of forgiveness, of restoration, avail of it. Look at these people. Hindi pinaparamdam ng Diyos sa kanila yung pag-alok ng biyaya. And they are desperate. As in the New Testament, the throne is always open. The beauty of the gospel, di ba? Andyan lagi ang kapatawaran. Ang problema, nagmamatigas pa tayo. Hindi dapat ganoon, mga kapatid. Instead of rejecting the means of grace due to guilt, why not truly confess your sins to God in avail of His graces? And He is faithful and just to forgive us from all our sins. That's the right posture for that text. That's the first point. Let's go to the second point. With a hopeful cry for rescue. Verses 52 to 66. Babaybayin natin to, pero let me give you first the observation. In light naman of the justice and sovereignty of God, the poet pleads to Him for help against their enemies. Napansin ninyo yung symmetry? Kanina, ang observation is in light of the goodness and mercy of God. Nanghingi siya ng kapatawaran. Ngayon naman, dahil nga sa reflection niya ng hustisya at sa pagiging soberano ng Diyos, dinadala ni Jeremiah mga tao na mag-plead pa rin sa Panginoon for rescue. Verses 52 to 54. I have been hunted like a bird by those who were my enemies without cause. They flung me alive into the pit and cast stones on me. Water closed over my head. I said, I am lost. That's the first na triad. He compares the people as being cruelly hunted, imprisoned, and tortured. Verses 55 hanggang 57. I called on your name, O Lord, from the depths of the pit. You heard my plea. Do not close your ear to my cry for help. You came near when I called on you. You said, do not fear. Sa hanggang 57 yun, di ba? Okay. Do not fear. Ano yung pinapakita dito? Binigyan siya ng special revelation ng Diyos na sinabing do not fear? No, this is new to my reading. Kailan ko naintindihan to kahit matagal ko nang binabasa ang Lamentations lagi. Pero ito palang mga verses na ito, na I called on your name, O Lord, from the depths of the pit. Alam niyo ito, musings ito. Imaginations. Ito yung kanyang pananaw na gusto niyang maranasan. Hindi niya naranasan. May naglabas siya ng pag-asa na what could be. But it did not happen. What could have been. Bakit siya naglalabas ng ganitong mga musings?
Because he is remembering that God is just. That God is sovereign. Just ang Diyos ko, sovereign siya. So yung mga pang-aaping ginagawa sa akin, nakikita niya. Kaya pwede niyang sabihin ito, na I call upon you and you said, do not fear. Brethren, ito yung kanyang aspirations as to what should happen. Verses 58 hanggang matapos, you have taken up my cause, O Lord, you have redeemed my life, you have seen the wrong done to me, O Lord, judge my cause. You have seen all their vengeance, all their plots against me. You have heard their taunts, O Lord, all their plots against me. Behold their sitting and their rising. I am the object of their taunts. You will repay them, O Lord, according to the work of their hands. You will give them dullness of heart. Curse will be on them. You will pursue them in anger and destroy them from under your heavens, O Lord. You know what is different? There is no exclamation point. What does that mean? Sa mga binasa na natin ito, hindi siya pasigaw. Hindi siya paganon. Ang galing. Kanina, yung music niya, do not fear! Exclamation mark. Yun yung pananaw niya. Pero nag-resign na siya. Hindi nangyari yun eh. Musings lang yun eh. Ang pinapakita niya lang dito is this. Lord, alam mo, di ba? Nakita mo po, di ba? Kayo yung most high. Alam niyo naman po yung ginawa nila sa amin. Yes, makasalanan kami, pero grabe yung ginawa sa amin. Ganito yung pinapakita. Hindi siya crescendo. From forte, sa musical notes, naging empty siya. Naging mahina. Pababa ng pababa yung kanyang boses. Lord, ganito po ganyan, di ba? Lord, I'm trying to dramatize para sa inyo. Lord, hanggang mawala na sila ng sinasabi, paulit-ulit na lang. Ang nakikita natin dito is that the poet reminds himself of God's sovereignty, knowing of the oppressions, and is convinced that the Lord in His justice will see that it is dealt with. He's clinging on. Lord, just kayo, di ba? At nakita niyo to. Rescue us, O Lord. What is depicted in these verses is the scenario wherein parang isang child ulit is telling his parent all about the abuse he suffered from his companions and waiting for him to defend him. Naranasan mo na yun, bro? Nung mga bata tayo, may kalaro, inaway tayo, tapos nung nagsusumbong tayo, yung una, alam niyo yung iyak na ang layo nung inhale? Kasi ganon. Pahina na siya ng pahina. Aping-api. Ganito yung nangyari sa si Kuya Kuya George. Ganon yung ginagawa ng mga tao dito. Para na silang innocent na bata na hindi na nila alam kung paano ipagtanggol sa rin. Parang, Lord, yung nakaluhod yung tatay, siya yung pendant ko, kinuha ng... At hinihintay niya na, hindi ko siya kaya, daddy Parang ikaw, pagtanggol mo ako, defend me. That's what is happening here. They are asking the Lord for their defense, waiting to be defended. In other words, what he is saying here is, I know, Lord, you see that they did all of this to me. I know you are just. It is all up to you, Lord. And what does that imply? Helplessness. Vulnerability. Ito ang nangyayari sa tunay na nagsisisi. Meron siyang katangian na parang di niya kayang pagtanggol yung kanyang sarili. Nakakaawa, tignan sa kultura natin. But that's what's supposed to happen. Hindi nagmamataas. Alam niyo let me just clarify, what are these texts? It seems they are imprecatory poetries. They are. I cannot deny it. Curses nga eh. But the imprecations are not meant, ito yung pagkakaiba, for personal vendetta. They want just retributions.
Not personal vendettas. Iba yung para lang hindi ma-one up sa kanila. So, these are not mere personal vendetta, but resolve to rely on God's sovereign justice. You see, the posture is resignation. Magsasandal ka na lang, kayo nang bahala, Panginoon. And that's the principle. Vulnerability and resignation amidst oppressions marks those who rely on God. Ito ang tatak ng mga tunay na sumasandigan sa Panginoon. They are susceptible to attack. They are like sheep ready for the slaughter. To be helpless, brethren, in the sight of God is not shameful. It is not something to be ashamed of. But you know what it's supposed to be? To be helpless. Contrary sa kultura natin, it is something to be amazed of. For God reserves that grace and privilege to those who draw near to Him. There is unique grace for those who are vulnerable and weak in the sight of God. He reserves a special grace for that. In a sense na hindi mo mararanasan ito kung magmamataas ka. Kakaiba ang pagtatanggol ng Panginoon. How many times have we, brethren, in our young Christian lives compared to Abraham and Job's, na how many times na napahiya tayo na sana nagtiwala ako sa Panginoon lalo. He can see it through pala. He can see me through all of this. He can go with me through this storm. You see, it's not wrong to be helpless. It is not weakness to not learning to put vindication in your own hands. It is strength. Kakaibang strength na hindi maghiganti. It is grace. Brethren, it's very natural na manakit sa nananakit sa'yo. Ang mas mahirap gawin yung pipigilan mo yung sarili mo. Yung haya mong maapi ka. But that's who Christians are. I join with J. Mac when he says, here, talo tayo. Hindi pwedeng gaganti ang Kristiyano dito. We do not use guns and swords to propagate the gospel. Hindi pwedeng pagiganti ang standard operational procedure natin. And it is not weakness. Doon tayo nagkakamali. Na parang ang baba ng nakakahiya yung tingin natin sa sarili natin dahil hindi tayo marunong maghiganti. There is greater strength in accepting the oppression and just, Lord, kayo nang bahala. There is greater strength in that. There is greater grace in that. Papalakpakan ka ba ng mundo? Hindi, sa mundo, lampa ka. Kapag ganun ka. But it doesn't matter. You are not after the approval of the world. You are after, sabi kanina, Christ. Na nung siya, anong tinuro niya? Kapag binanatan ka sa bigay mo pa yung kabila. There is, hindi ibig sabihin nun literal, na pag kunwaring nabangga ka ng patagilid, na side sweep ka ng isang Innova, balik ka, kaliwa naman. Hindi ganon. Ang ibig sabihin nun, willingness na maulit yun, na hindi ka magre-retaliate. Na okay lang sa'yo na, hindi okay, pero yung kaya mo, na hindi maghigante, kahit na ikaw na yung word natin, dihado. Tayo dito, mga Pilipino, hindi pwede. Hindi pwede, hindi ako papayag, gaganunin ako. Di ba nila alam gano'ng kahaba nose hair ko? Yun yung pagmamayabang mo, nose hair lang yun. Isang bunot ka lang. Pero ganun tayo. Di ba? Ay, hindi naman maaaring gaganyanin mo kami. Now, I'm not balancing ko lang. Hindi ko naman sinasabi magpapagancho kayo, magpapauto kayo, no? Pero if there is oppression, and there is innocent suffering in this world, you must learn to restrain from personal vendetta. You have no excuse. The Christian has no excuse
for a quest of personal vendetta. Diba? Love God, love your wives, love your neighbor, love your enemies. Who else is not included? Nandun na lahat. Wala ka na excuse na hindi mo kaya magpostura ng pagmamahal. So brethren, nung last time na nadihado ka, anong ginawa mo? Did you show, did you mimic, did you reflect the repentance that Christ, the forgiveness that Christ gave you? The teachings of Christ in all of that. It is grace, brethren. You know, in our culture, it is unmanly to get stepped on or getting one-upped. But in Christianity, it should be normal. It should be a unique opportunity to rely on God. Meron explicit na text for us, right? Romans 12:19. Beloved, never avenge yourselves. Never avenge yourselves, but leave it to God's wrath. For it is written, vengeance is mine. Give it to God. You know, application, learn to deal with your oppressions by placing it on God's feet for its resolutions. Here are the people, meron silang, the people of Israel, meron silang mga scars, may mga namatay sa pamilya nila, may mga ginahasa, and all of those things. But still, they have that resignation. Lord, pagtanggol nyo na kami. And it's not wrong to cry that. Ang mali, yung ikaw mismo ang I'll get the sword. That's wrong. What is natural is vengeance, but what is spiritual is to remain leaning on God. You know, brethren, divine resignation is an exclusive weapon seldom used by the disciple. Pira natin gamitin ito, but this is a divine weapon binigay sa atin. Yung kakayanan na magtiis, kakayanan na mag-suffer. It's the Christian mark. And all that will live godly in Christ Jesus will always have the advantage. No. And all that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. And of course, we know our own sinfulness, like these people. And with consciousness of our own sinfulness, we should all the more be hesitant to flail out over wrongs done to us. Mas dapat tayo maging mahinahon na magiganti. Dahil alam nating tayo mismo nagkakasala. And brethren, we have a unique God from the rest of the world. You know, if you read Greek mythology, there is no, parang all of the gods, most of them, are gods that has parang, it's expression of power. The God of the wind, the God of thunder, the God of wisdom, the God of war, alam niyo, marami. The God of the sea, and all of these things. But na ang portrayal, yung Diyos nila is about strength. You know what's different with Christianity? Our God is the God of the poor. Our God is the God of the helpless. And isn't that great, brethren? Isn't that something we ought to be thankful for? Na sinabi ng Scripture sa atin, Psalm 140 verse 12, I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted and will execute justice for the needy. To be needy is to have a certain privilege that God is now your defender. Psalm 9 verse 9, the Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. So brethren, in times of your oppressions, in times of your deep na paghihirap, remember the God of the Bible, that He is the God who is the defender of the oppressed. That's unique for you. That is unique for us. Go to that God.
You see, nakikita natin ngayon yung poetry, how it is still positive, kahit na hindi pa talaga na-rectify lahat ng bagay. The poetry remains optimistic. Why? It still looks up. Di ba? At dito magtatapos ang chapter na ito. Chapter 4, read it. Ela ulit, how the gold has grow dim. Dark na naman. But in this text, dito pa lang muna tayo. There is grace for those, even of the guilty, repentant sinner. So brethren, go back. Go back to that God. Kagaya ng mga unang text natin, examine your ways and return to the Lord. Let us pray. Father, help us, for we are more yearning and leaning on avenging ourselves. We are more yearning and leaning to run away from your mercies and your grace. May it not be, Lord, sa amin bilang iglesia. Help us, O Lord, in our times of afflictions and oppressions, whether innocent or dahil sa aming consequences ng mga kasalanan namin. May it be, Lord, that our resolve would be to repent and to be restored sa inyong presensya. Kaya tulungan nyo kami sa mga kahinaan namin na ito, Panginoon. How many times we have neglected or tinanggihan namin ang biyaya na inaalok ninyo sa amin. Forgive us, Lord, for those times. And help us, Lord, to live lives of repentance and faith in our Savior Jesus. Amen.